Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Lanao del Norte. Ang Lanao del Norte ang isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Tubod ang kapital nito at napapaligiran ng Lanao del Sur sa timog. Taong 1951, Apong Lakay, ang bantog na antingero ng Lanao del Norte. Si Apong Lakay ay may dugong babaylan. Naging matapang na mandirigma din ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Maliban sa pakikipaglaban sa mga Kastila, ay naging manunugis din ito ng mga kakaibang nilalang. Nag-iisang anak lang si Apong Lakay. Namatay ang ama nitong isang babaylan nang bitayin ng mga Kastila ang kanyang ama. Wala na ring ina itong si Apong Lakay dahil namatay ito buhat ng pinanganak siya. Galit na galit si Apong Lakay dahil sa ginawa ng mga Kastila sa kanyang ama. Iyon ang naghudyat upang maging isang mandirigma ito. Ang mga kagamitan ng ama ni Apong Lakay na naiwan ay pinag-aralan niya ng mabuti. Meron din itong naiwan na mga medalyon at kung ano-anong maliliit na libreta na naglalaman ng iba't ibang orasyon. Isang araw, habang nakikipaglaban si Apong Lakay sa mga aswang na naglipa na sa mga panahong iyon, mga aswang na kung tawagin ay bangkilan, ang tinaguriang pinakamalakas na aswang sa ating bansa. Gamit ang kanyang buntot pagi, walang humpay na pinaghahampas niya ang mga nasasabing nilalang. Humiyaw ang bawat aswang na kanyang natatamaan sa bitbit na buntot pagi. Mabilis ang bawat pagkilos niya dahil aaminin niyang napakalakas ng mga nilalang, lalo pa dahil gabi sa mga panahong ito. Kitang-kita ni Apong Lakay ang mga nagbabagang mga mata ng mga nilalang. Nakakabinging angilan din ang kanyang naririnig sa buong paligid. Nagkalat na rin ang mga bangkay na kanyang napaslang sa halos 2 oras niyang pakikipaglaban sa mga ito. Ilang taon akong nanahimik sa iisang tabi habang pinagmamasdan kayong binibiktima ang mga tao rito sa ating baryo. Hindi ko kayo pinapakialaman dahil ayaw kong mas lalo lang gumulo ang ating lungsod. Pero namimihasa na kayo. Hindi ko na masisikmura ang mga pinapagawa ninyo. Kaya oras na rin siguro na sugpuin ko na kayo. Galit na sambit dito ni Apong Lakay sa mga aswang. Napatingin si Apong Lakay sa galit na aswang na noon ay biglang dumapa sa lupa at mabilis na nilundagan siya. Pero hindi pa nga lang ito nakalapit sa kanya ay agad niyang sinalubong ng isang malakas na paghampas ang nasabing aswang. Dahilan upang humiyaw ito ng nakakakilabot, lalo pa na bigla na lang umusok ang katawan nito nang matamaan niya. Agad na nag-usal ng orasyon itong si Apong Lakay, isang uri ng proteksyon para sa kanyang sarili upang hindi makalapit sa kanya ng tuluyan ang mga aswang. Dahil nararamdaman niyang tila mas lalo lamang dumarami ang mga ito at pinapalibutan siya.
agad niyang hinarap ang pinuno ng bangkilan. Walang iba kung hindi ay ang dating kaibigan ni Apong Lakay. Sinabihan pa siya nito na pagsisisihan niya raw ang kanyang ginawang pagsalakay sa mga kasama nito. At akmang lulundagan pa sana siya nang biglang matigilan ito. Tila ba mga asong takot ito sa tuwing lumalapit sa gawi niya. Dahil sa nangyari, nginisihan lamang siya ng dating kaibigan at binalaan na kung sa susunod namang bibiktima muli ang mga ito ng mga tao ay uubusin niya na ang mga kalahi ng dating kaibigan. Matapos na yon, mabilis na nilisan din ito ang lugar. Papauwi ni siya ng mga panahong iyon nang bigla na lang siyang magulat dahil nakarinig siya ng sigawan mula sa unahan habang humihingi ng tulong. Mabilis na uminit ang kanyang suot na medalyon, maging ang kanyang katawan na tila ba napapaso ito. Mabilis siyang tumakbo patungo kung saan naririnig niya ang mga sigawan. Doon niya nakita ang isang nilalang na inaatake ang mag-asawa. Dahil sa kakayahang meron siya ay malaya niyang nakikita ang mga naganap kahit madilim ang buong paligid. Kitang-kita niya kung papaano ibinaon ng nilalang ang mga matutulis nitong mga kuko sa isang babae. Galit na galit itong si Apong Lakay dahil hindi niya na naabutan ang babae. Tuluyan na itong napaslang ng nilalang. Mukhang naramdaman yata nito ang presensya niya. Napaparating siya kaya akmang tatakas na ito nang maabutan niya. Walang humpay niya itong pinagsasaksak sa dala niyang maliit na punyal. Hindi iyon ordinaryong punyal lang. Sagrado at busog iyon sa mga orasyon na kanyang inilagay. Dito mabilis na bumulagta ang nilalang na iyon. Kaya mabilis niyang nilapitan ang mag-asawa na nooy nakabulagta na sa lupa. Napapabuntong hininga na lang siya at akmang lilisa na nang bigla na lang may humawak sa kanyang binti. Pagtingin niya ay ang lalaking asawa ito at pilit pa sana itong magsasalita. Pero dahil na rin sa nahihirapan na itong sagipin ang hininga, ay itinaas na lang nito ang kamay at tinuro ang kanyang unahan. Tila ba may gusto itong ipahiwatig. Kaya mabilis niyang ibinaling ang kanyang paningin sa tinuro nito. Kumunot ang noo ni Apong Lakay nang makita ang tila nakabalot na tela na nasa damuhan. Kaya agad niya itong nilapitan. Nang tingnan niya kung ano ito, ay laking gulat niya nang makita ang isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog. Agad niya itong kinuha at kinarga. Mabilis siyang lumapit sa mag-asawa, pero gano'n na lang ang panlulumo niya nang makitang tuluyan ng nalagutan ng hininga ang lalaki. Parang piniga ang puso ni Lakay nang makakita ng maliit na sanggol na mahimbing na natutulog. Gumagalaw-galaw pa ang maliit nitong labi na tila ba nang hihingi ito ng gatas. Dahil sa nangyari ay dinala ni Apong Lakay ang sanggol sa kanyang bahay. Nagdesisyon ito na siya na ang mag-aalaga rito. Kaya naman, pinangalanan niya itong Celeste nang malaman niyang isa itong babae. Prinotektahan ito ni Apong Lakay laban sa mga aswang at mga Kastilang mapang-abuso. Nilisan ni Apong Lakay ang bayan
at nagtungo sa bundok upang doon magsimulang muli. Taong 1966, nakangiting pinagmamasdan ni Apong Lakay ang kanyang anak na si Celeste mula sa malayo habang dahang-dahang inaabangan ang papalapit na usa. Hinayaan lamang niya itong mag-isa dahil kasama na rin iyon sa ginawa niyang paghahasa sa kanyang 15 gulang na anak. Pinong-pino ito kung kumilos, na tila ba iniistima nito ang bawat mga galaw upang wag lang itong mapansin ng isang malaking usa. Ang kasunod niyang nakita ay ang mabilis na pagkilos ng dalagita at mabilis na sinibat ang nasabing usa. "Ipinagmamalaki kita, anak," bungad ni Apong Lakay sa dalagita na malaki ang ngiti habang binabalingan siya. "Halos lahat po ay nagawa ko na, ama. Kaya pwede po bang sa susunod ay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo? Pwede niyo po ba akong turuan sa mga orasyon niyo? Para naman kahit papaano, may paghiganti ko ang mga magulang ko sa lahi ng mga aswang." Matapang nasambit dito ni Celeste kay Apong Lakay. Doon na siya napapangiti at bahagyang ginulo ang buhok ng dalaga. "Bukas, anak, ituturo ko na sa iyo ang lahat. Panahon na rin siguro upang ituro ko sa iyo lahat ang mga nalalaman ko. Dahil pagdating ng panahon, sa iyo ko pa rin naman ipapamana ang mga ito." Nakangiting sambit dito ni Apong Lakay. Kitang-kita niya kung papaano nagliwanag ang mukha nito. Hindi nakasilingid sa kaalaman ng dalagita ang patungkol sa mga magulang niya. Dahil simula nang magkaisip ito, ay kanya nang ipinaunawa sa anak ang patungkol sa pagkatao nito. Dahil ayaw niyang dumating ang panahon na sa iba pa malaman ng bata na hindi niya ito tunay na anak. Lalo pa na alam ng lahat na wala itong asawa maski kasintahan. Mabilis na lumipas ang bawat mga oras hanggang sa lumipas muli ang iilan pang mga taon. Nang masaulo na ni Celeste ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ama, ay doon niya rin napapansin na tila ba dahan-dahan na rin nang hina ang kanyang ama. Tila ba meron itong dinaramdam na hindi nito sinasabi sa kanya. Lumipas ang 1 taon. Biglaan ang mga pangyayari. Namatay itong si Apong Lakay dahil sa sakit nitong matagal na palang daladala. Lugmok na lugmok si Celeste dahil siya na lamang mag-isa ang naiwan sa mundo. Wala na siyang karamay. Wala nang magtatanggol sa kanya sa mga nilalang na palagi nilang nakakasagupa. Pero kahit ganun pa man, patuloy siyang namuhay. Sinanay ang sarili na mag-isa dahil iyon naman talaga ang realidad ng buhay. Naiwan sa kanya ang lahat ng mga kagamitan ng kanyang ama. Hindi siya nagsisisi na maaga siyang tinuruan ng kanyang ama sa pakikipaglaban. Taong 1972. Tahimik ang gabi. Tanging mga tunog ng kuliglig lamang at panggabing mga insekto ang maririnig sa buong paligid. Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakatayo ang dalagang si Celeste habang nakatingin sa 2 aswang na nilalantakan ang kanilang nabiktima sa gabing iyon. Hayok na hayok ang mga itong nilalantakan ang katawan ng babaeng biktima. Galit na galit siya sa kanyang sarili dahil
hindi siya nakaabot upang iligtas ang babae. Kaya naman dahil sa galit niya, ay mabilis itong kumilos. Huli na, nang maramdaman ng nilalang ang presensya ni Celeste. Mabilis niyang itinarak sa leeg ng aswang ang kanyang daladalang punyal. Bigla itong nangisay at pilit na kumakawala. Pero huli na, sinisigurado niya na tuluyan na itong malalagutan ng hininga. Pagkatapos gawin iyon ay iniwan niya na ang bangkay ng babae na wala ng buhay. Nakausli ang mga laman loob nito. Mabilis siyang kumilos at nagtungo sa lungsod. Batid niya kasi na marami ng mga kaganapan ang mga nangyari doon. Pagkarating niya sa nasabing lungsod, ay una niyang napansin ang napakatahimik na lugar. Wala kang makikitang mga tao na nagpagala-gala sa buong paligid. Takot kasi ang mga tao sa aswang na naglipana na sa mga lugar na iyon. Mas lalong umatake at nang biktima ang mga aswang nang mamatay ang kanyang ama. Akala kasi ng mga ito ay wala nang susugpo sa kasamaan nila. Maya-maya pa ay nakaramdam ng kakaiba itong si Celeste habang nakatanaw sa tahimik na lugar. Gabi-gabi siyang magtutungo sa lungsod na iyon upang magbantay. Hindi alam ng mga tao ang kanyang mga ginagawa. Ayaw niya kasi ng gulo. Mabilis ang naging pagkilos niya nang makarinig ng isang pag-ungol. Agad niyang hinanap kung saan nanggaling ang mga ungol na iyon hanggang sa napadpad siya sa isang bahay. Nakapatay ang ilaw sa bahay na iyon. Dahil na rin sa tulong ng sinag ng buwan, ay malaya niyang nakikita ang dalawang nilalang na nagmamatsyag at nagpaikot-ikot sa nasabing bahay na tila ba naghahanap lang ng tiyempo upang makapangbiktima. Kitang-kita ni Celeste ang natatakam na itsura ng mga aswang. Tumutulo pa ang malalapot nitong mga laway. Kaya naman nalalanghap kagad ng dalaga ang matandang amoy na sumasama sa simoy ng hangin. Nagmamatiyag lang itong si Celeste kung ano nga ba ang susunod na gagawin ng mga aswang upang umatake. Hanggang sa magulat na lang ito nang marinig ang pigil na pagsigaw ng babaeng nakatira sa bahay na iyon. Sige pa, ere pa Diyosa, malapit na ang ulo ng bata. Ere pa. Dahil sa kanyang narinig, ay doon niya lang napagtanto na meron palang manganganak. Kaya pala tila hayok na hayok ang mga aswang na nasa bakuran. Hindi mapakali ang mga ito na tila gusto nang sugurin ang bahay. Ang kasunod na narinig ni Celeste ay ang malakas na pag-iyak ng sanggol. Kaya mabilis ang naging pagkilos niya. Mabilis niyang tinakbo ang pagitan nila sa mga aswang na noon ay papalundag na papunta sa bubungan ng bahay. Mabilis niyang hinagupit ng magkasunod ang dalawang aswang sa bitbit niyang latigo. Humiyaw ang mga ito nang matamaan niya. Mabilis siyang binalingan ng mga ito at akmang susuguri ng mabilis niyang hinugot ang punyal mula sa kanyang tagiliran at pinagsasaksak ang mga ito nang walang humpay. Humiyaw lang ang mga ito nang nakakatakot. Pero maya-maya din ay bigla na lang merong dumating na iilan pang mga aswang. Tila naaamoy din ng mga ito ang bagong silang na sanggol.
hanggang sa marinig na lang ni Celeste ang malakas na sigaw ng babae sa loob ng bahay. Napatingala siya sa taas ng bubungan ng bahay. Doon niya nakita ang isang nilalang na nakadapa habang pilit binabaklas ang bubungan na yari sa yero. Mabilis na umusal itong si Celeste ng isang orasyon. Kasunod nito ay kanyang ikinumpas ang kanyang kamay patungo sa nilalang na nasa bubungan. Nang matamaan niya ito ay bigla itong gumulong sa bubungan at nahulog sa lupa. Ang kanyang ginawa ay isang uri ng tigalpo. Kapag natatamaan niya ang nilalang ay tila nakakaramdam ito ng sobrang sakit. Ilang taon din niya itong hinasa upang tuluyan niyang maisaulo. At salamat sa kanyang ama na walang humpay siyang tinuruan hanggang sa makabisado niya na ang mga ito. Dito na biglang bumukas ang pintuan at iniluwa doon ang isang lalaki na may matapang na itsura. May bitbit itong malaking itak. Inaninag nito ang buong paligid. Kaya naman mabilis siyang nagkubli at pinatamaan muli ng tigalpo ang aswang. Muli itong nangisay, dahilan upang matuntun ito ng lalaki at mabilis na nilapitan. Nang makita ang aswang na nag-aagaw buhay na, ay dali-dali nitong tinagpas ang ulo ng nasabing aswang. Pagkatapos ay mabilis na iginala ng lalaki ang paningin sa kadiliman ng gabi, na tila ba meron itong hinahanap. Pagkatapos ay natuon ang paningin nito sa dalawang aswang na kanyang napatay. Kaya bago pa siya nito makita ay mabilis siyang nilisan ang lugar at agad na dumiretso ng uwi. Kinabukasan ay maaga niyang ipinastol ang mga kambing. Pinakain niya na rin ang mga alagang manok. Naisipan kasi ni Celeste na bumalik sa lungsod upang maghanap ng trabaho dahil nababagot na rin siya sa kanyang buhay dahil sa kanyang pag-iisa. Nang makabalik si Celeste sa lungsod, ay napadpad siya sa isang malaking mansyon. Mula sa labas ay tinitigan niya ang kabuuan ng malaking mansyon na tila ba pinag-aaralan ang buong paligid nito. Hanggang sa bigla na lang bumukas ang malaking tarangkahan at iniluwa doon ang isang matandang babae. Nang makita siya nito ay agad siyang sinipat ng matanda mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung ano raw ba ang kailangan niya at kung bakit siya nakatanaw sa malaking bahay na iyon. Agad naman niyang binati ng magalang ang matanda bago nagsalita kung ano ang pakay niya sa malaking bahay na iyon. Sinabi niya sa matanda na naghahanap siya ng trabaho. Kahit anong klaseng trabaho, basta meron lang siyang pagkakalibangan. Tamang-tama, dahil naghahanap kami ngayon ng maasahang tagahatid ng mga karne sa palengke. Kaya mo ba ang trabahong yon, iha? Wika ng matandang babae sa kanya. Agad naman siyang ngumiti sa matanda upang ipahiwatig dito na kaya niya ang ganoong uri ng trabaho. Kung gayon, o sige, tanggap ka na. Basta ba, hindi ka lang mausisa sa mga bagay-bagay. Paniguradong magtatagal ka rito. Huwag kang mag-alala. Dahil may sasakyan naman. Marunong ka bang magmaneho? Wika pa nitong muli at tiningnan siya na tila ba tinatansya ang bawat sagot niya. Marunong ho akong magmaneho. Sanay din ho ako sa mga mabibigat na trabaho dahil sa bukid po ako lumaki. Magalang na sagot niya sa matanda
dahilan upang mapangiti ito at bahagya pang tumango-tango. O siya, kung gusto mong magsimula ngayong araw, ay pumasok ka na. Sumama ka sa akin sa loob. Ituturo ko sa iyo ang iba mo pang gagawin. Pagkatapos sabihin niyon sa matanda ay nauna nang pumasok ito. Kaya mabilis siyang sumunod na may kakaibang ngiti sa mga labi. Pagpasok niya sa malaking bahay ay agad na bumungad sa kanya ang napakatahimik na lugar. Subalit, kabaliktaran iyon nang makapasok siya sa loob ng kusina. Papasok pa lang sila ng matanda ay rinig niya na ang mga malalakas na lagabog na tila ba merong tinatadtad na matigas na bagay. Nang marating nila ng tuluyan ang kusina, ay doon tumambad sa kanya ang mga kalalakihang maskulado habang naghihiwa ng mga karne. Halos lahat ng mga mata ng mga kalalakihan doon ay nakasentro sa kanya. Sa likod bahay ang katayan ng baboy, habang dito naman ginagawa ang iba pang proseso upang maihatid mo na ang mga karne sa palengke. Rinig niyang wika ng matanda. Pagkatapos ay bumaling ito sa mga kalalakihan na sa tansya niya ay mahigit 10 ito. Agad siyang pinakilala sa matanda. Maging ang sarili nito ay pinakilala na rin. Ito pala si Doña Isabela Gracia, ang nagmamay-ari sa mansyon na iyon. Nag-iisa na lang daw ito sa buhay dahil namatay ang 2 mga anak nito. Hindi na siya nakiusisa pa kung ano ang ikinamatay ng mga anak nito at agad na siyang nagpakilala. Hindi nagsasalita ang mga kalalakihan, basta nanatili lamang ang mga ito na nakatitig sa kanya na tila binabasa maging ang kaluluwa niya. Kakaiba rin ang mga titig na pinukol ng mga ito sa kanya habang siya ay seryoso lang na nakipagtitigan din sa mga ito. Saka lang siya umiwas ng tingin nang magsalita na ang Donya. Tinatanong siya nito kung gusto niya raw ba na pumirmi sa malaking bahay na iyon. Nagdadalawang isip pa ito dahil may mga naiwan siyang mga hayop sa kanilang bahay. Tiyak na kapag hindi siya umuwi ay mamamatay ang mga ito dahil hindi makakakain. Sa huli ay agad siyang tumanggi. Gusto niya na umuuwi tuwing gabi at babalik sa oras ng trabaho. Tumangu-tangu lang naman ang matanda. Pagkatapos ay ipinakita nito sa kanya ang maraming mga karne na naimbak sa malaking supot. Iyon daw ang ihatid niya sa palengke, kaya kaagad siyang tumango. Agad namang nagpaalam ang matanda dahil may gagawin pa raw ito. Hihintayin na lang daw niya ang hudyat ng lalaking si Badong, ang dating naghahatid ng mga karne sa palengke. Pero dahil nga sa may ginagawa itong iba, ay hindi na nito kayang ipagsabay ang paghahatid ng karne sa palengke. Agad niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Bahagya pa siyang napapatakip sa kanyang ilong nang malanghap niya ang kakaibang amoy na iyon. Napakalansa ng amoy na iyon. Kaya sinubukan niyang pakatitigan ang mga karning nakalagay sa mga supot. Nang magulat na lang siya nang bigla niyang marinig ang matigas na boses na nasa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang matanda at maskuladong lalaki. Napatitig siya sa mga mata nito na nooy seryoso lang na nakatitig sa kanya. Pero mas nagulat siya nang marinig ang tinuran nito sa kanya.
Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang pinasok mo, Binibini? Seryoso nitong sambit sa kanya na kanyang ikinatigil. Marahan lang siyang umiling sa sinabi nito. Napatitig siya sa lalaki. Aaminin niyang may itsura ito. Iyon nga lang, nakakatakot tingnan ang panlabas nitong anyo. Agad naman itong nagpakilala sa kanya. Kaya doon niya napagtanto na ang lalaking iyon pala si Badong, ang dating tagahatid ng mga karne sa palengke. Tinuruan siya nito sa kanyang mga dapat na gawin. Mabilis naman siyang natuto dahil napakasimple lang naman ng mga gawain. Pagkatapos ay binalaan siya nitong huwag gumawa ng mga bagay na ikakapahamak niya. Basta ang gawin niya lang daw ay ang trabahong nakaatas sa kanya. Lumipas ang 1 linggo niyang pagtatrabaho sa malaking bahay na iyon. Dito ay marami na siyang natuklasan. Tama nga ang kanyang ama. At hindi siya nagkamali na pasukin dahil doon lang pala niya matatagpuan ang puno ng mga bunga. Isang araw, gabi na sa mga oras na ito at kanina pa sana ang oras upang makauwi siya. Pero hindi siya makaalis. Sa mga sandaling ito kasi ay may tinapos pa siya. Tahimik din ang buong lugar. Hindi niya nakikita ang mga kalalakihang kasama niya sa trabaho. Pero agad din siyang napakunot noo nang may marinig siyang tila ba boses ng babaeng humihingi ng tulong. Kaya naman mabilis siyang kumilos at sinundan ang boses na iyon. Hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng malaking bahay. Hindi pa siya nakakagawi roon kahit na kailan dahil palaging may nakabantay sa kanyang mga kilos. Maraming mga mata na nakamasid sa kanya. Ang ipinagpasalamat na lang niya dahil walang kakaibang nangyari sa kanyang pananatili ng 1 linggo sa malaking bahay na iyon. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang malakas na paghiyaw ng boses ng isang babae. Tila nasasaktan ito ng sobra. Dahil damang-dama niya ang bawat sakit sa tuwing sumisigaw ito upang humingi ng tulong. Mabilis na kumilos siya nang makita niyang hindi nakasarado ng mabuti ang pintuan. Nakaawang ito ng konti, kaya dali-dali siyang nagtungo roon at marahan itong sinilip. Pero gano'n na lamang ang pagkagulat niya sa kanyang mga nakita. Ang matandang donya ay nakatayo habang nakangising pinapanood ang mga lalaking nilalantakan ang sumisigaw na babae. Agad na nag-init ang buo niyang katawan dahil sa kanyang nakita. Walang awang pinagpipira-piraso ng mga ito ang kawawang babae na tuluyan ng nalagutan ng hininga. Hayok na hayok sa laman ang mga kalalakihan habang nilalantakan ang katawan ng babae. Nagkalat sa sahig ang mga laman loob nito. Dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman, ay hindi niya na namalaya na bahagya na pala niyang naitulak ang pintuan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, pero agad na natigilan ang donya, maging ang mga kalalakihan na nasa anyong aswang na. Mabilis na napatingin sa gawi niya ang mga ito, pero bago pa siya tuluyang makita ng mga ito ay merong matitigas na braso ang mabilis na humila sa kanya sa isang madilim na sulok. Tinakpan nito ng mahigpit ang bibig niya. Huwag kang maingay. Kung hindi,
dalawa tayo ritong mamamatay. Seryosong sambit ng kung sino mang humila sa kanya. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag nang makilala niya ang boses nito. Si Badong. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga pag-angil. Kaya mabilis itong umasal ng orasyon upang pamproteksyon sa kanila, upang hindi na rin sila maamoy ng mga aswang. Nang mawala na ang mga ingay at angil na kanilang naririnig ay mabilis siya nitong hinila papasok sa kwarto ng lalaki na malapit lang pala doon. Mabilis nitong sinarado ang pintuan at seryoso siyang binalingan. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakapahamak mo. Sa tingin mo ba, hindi malalaman na ikaw yon? Dahil ikaw lang naman ang baguhan sa lugar na ito. Tiyak na ikaw ang isusunod nila sa babaeng yon. Seryosong sambit dito ng lalaki. Subalit may pagkakadiin. Pero imbis na matakot siya, ay tinawanan niya lang ang lalaki na mas lalong ipinagtaka nito. Bakit nananatili ka pa rin sa lugar na ito? Sa pagkakaalam ko, hindi ka naman katulad nila. Seryosong wika nito sa lalaki. Kaya naman seryoso itong napatitig sa kanya. Nagtagpo na rin ang mga kilay nito. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa lugar na ito? Kunot noong tanong nito sa kanya. Kaya naman nginitian niya lang ito. Kung ano ang pakay mo sa bahay na ito, ay ganon din ako. Hindi naman siguro tayo magkaaway, hindi ba? Wika niyang muli sa lalaki. Akmang magsasalita sana ito nang bigla na lang silang makarinig ng mga kalabog mula sa labas ng pintuan ng kwarto ni Badong. Agad silang nagkatinginan dahil sa nangyari. Mabilis naman siyang hinila ng lalaki. Pagkatapos ay may pinindot ito sa pader. Ganon na lamang ang pagkagulat niya nang biglang nahati ang pader. Bumukas ito at iniluwa ang napakaraming kagamitan at mga sandata. Teka, bakit meron ka nito? Nagtatakang tanong niya sa lalaki habang nakatingin ito sa sandata. Kumuha ka na rin yan. Alam kong may alam ka sa mga sandatang yan. Alam kong nalaman nila na ikaw ang sumilip doon sa may pintuan. At marahil, alam nila na nandito ka sa kwarto ko. Seryosong wika nito habang inaayos ang mataas na baril na hawak nito. Ang totoo, sa mga magulang ko ang mansyon na ito. Mas lalo lang nagulat at naguguluhan itong si Celeste dahil sa nalaman mula sa lalaki. Gusto niya pa sanang malaman ang lahat. Subalit, narinig nila ang boses ng Donya sa labas habang tinatawag ang pangalan niya at pinapalabas siya sa malumanay na boses. Bilisan mong pagkilos, Celeste, dahil hindi lang sila ang makakasagupa natin ngayong gabi. Paniguradong nandiyan ang mga kampon ni Isabela. Kapag magkakamali tayo, tiyak tayo naman ang lalantakan ng mga nilalang na nakapalibot sa bahay na ito. Dahil sa narinig ay mabilis niyang dinukot ang latigo. Latigo na uri ng buntot pagi. Hindi niya kasi dala ang kanyang kagamitan dahil baka mahalata siya ng mga nilalang na iyon. Pagkatapos niyang makuha iyon, ay ang isang punyal naman ang kanyang sunod na kinuha. Doon kasi ito sanay sa paggamit. Biglang napalingon si Celeste
sa pinto na binundol ng mga aswang. Malapit na itong masira kaya hindi niya maiwasang kabahan. Nagulat na lang siya dahil sa isang iglap ay biglang nasira ang pintuan at lumabas doon ang nakakakilabot na mga nilalang na pinangungunahan ng Donya. Nakangisi itong si Isabela habang nakatingin sa gawi nila Badong. Ngising nakakakilabot at nakakapanginig ng tuhod sa mga ordinaryong tao na makakakita nito. Pero sa katulad niyang sanay nang makita ang ganong itsura, ay baliwala na ito sa kanya. Kitang-kita niya ang sandamakmak na mga aswang sa likuran ng Donya. Subalit bago pa ito makapagsalita, ay halos mabingi na itong si Celeste nang bigla na lang itinoon ni Badong ang mahabang baril sa mga aswang at hindi man lang nagdalawang isip na ipaputok ito sa mga yon. Kitang-kita niya ang napakalakas na pagtama doon. Kitang-kita niya pa sa kanyang dalawang mata na ang pagtilapon ng Donya nang matamaan ito sa sikmura at nabutas. Mabilis ang mga pangyayari. Agad na sumugod ang mga nilalang patungo sa kanila. Pero mabilis din siyang nag-usal ng proteksyon upang pangontra sa mga aswang. Agad niyang inilabas ang medalyon na dala-dala niya. Ang medalyon na pamana ng kanyang amang si Apong Lakay. Natigilan ang mga aswang at sa takot na napapalayo sa kanya, mabilis siyang napangisi at mabilis na sinugod ang mga ito. Pinaghampas niya ang bawat aswang na kanyang kaharap. Bawat paghampas niya ay iniwanan niya ng bawat saksak ang katawan ng mga ito. Mabilis siyang lumabas sa silid na iyon dahil hindi siya masyadong makakagalaw ng maayos. Si Badong ay hindi niya na alam kung ano na ang ginagawa nito dahil natuon na ang buo niyang atensyon sa mga aswang na sobrang dami. Galit na galit ang mga aswang dahil sa pagkawala ng kanilang pinunong si Isabela. Pero wala siyang pakialam dahil ang nasa isip lang niya ay ang ubusin ang mga nilalang na iyon dahil sobrang namimiyasa na ang mga ito. Hindi lang ito ng biktima upang lantakan. Nang bibiktima rin ito upang ihalo sa mga karne na kanyang dinadala sa palengke. Nagkalat ang dugo sa loob ng malaking bahay ng gabing iyon. Walang kaalam-alam ang ibang mga kabahayan sa mga nangyayari dahil mataas ang bakod sa malaking bahay. Nakaramdam na rin ng matinding pagod itong si Celeste dahil sa kanyang pakikipaglaban. Nararamdaman niya na rin ang hapdi sa kanyang katawan na sanhi sa mga natamong mga kalmot ng mga nilalang. Habang si Badong ay nasa kabilang banda, nakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Napaigtad itong si Celeste nang may kumalmot sa kanyang likuran. Ramdam niya ang sakit nito dahil pakiramdam niya ay bumaon ang mga matutulis na kuko ng nilalang hanggang sa kanyang laman. Pero agad siyang nagulat nang biglang nagliliyab ang kapilang bahagi ng bahay kung nasaan itong si Badong. Ang kasunod niyang nakita ay ang lalaking tumakbo papalapit sa kanya. Kitang-kita niya ang mapupulang likido na halos ipinaligo na sa buong katawan nito. Kitang-kita din niya ang pagod na nararamdaman ng lalaki. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya mabilis silang tumakbo papalabas ng malaking bahay. Agad nilang isinarado ang malaking pinto upang hindi makalabas ang mga aswang. Pagod na
Napapaupo na itong si Celeste sa lupa. Madilim ang buong paligid. Medyo distansya rin ang ibang mga kabahayan, kaya walang nakakapansin sa kanila. Rinig na rinig nila ang mga angil na nagmumula sa loob ng malaking bahay. Hanggang sa lumipas ang ilang pang mga sandali nang may nakapansing residente sa lugar na nasusunog ang malaking bahay ay agad na sumisigaw ang mga ito upang humingi ng tulong. Maraming mga rumesponde. Maraming nagtataka kung ano ang nangyayari nang makita silang duguan at maraming sugat. Si Badong na ang kusang nagpaliwanag sa mga ito. Agad silang dinala sa barangay ng lugar at doon tinanong ang lahat ng mga pangyayari. Takot na takot ang lahat nang malaman ang totoong nangyari. Isinalaysay ni Badong ang lahat mula sa umpisa noong pinatay ng mag-asawang Isabela at Arlando ang mga magulang ni Badong at kinuha ang lahat nilang mga kayamanan at pagmamay-ari. Doon nagparami ng lahi ang mag-asawa habang si Badong ay lumaki sa lansangan at nang nasa edad 19 na, ang lalaki ay sinubukan nitong bumalik sa bahay na pagmamay-ari ng pamilya nito at namamasukan ng trabaho. At nang matanggap, ay doon na nagsimulang magplano si Badong sa gagawin niyang paghihigante. Nalaman din ni Celeste na si Badong pala ang pumatay sa asawa nitong si Arlando. Pagkatapos ng mga katanungan, ay pinabihis at pinaligo sila ng kabesa de barangay sa lugar na iyon. Rinig pa ni Celeste ang usap-usapan ng karamihan na totoo nga ang hinala ng mga ito patungkol sa matandang iyon na isang aswang. At dahil sa nangyari na tuluyan na nilang napuksa ang kasamaan ng mga aswang na iyon ay maraming natuwa sa kanila, habang ang mga pamilya naman ng mga nabibiktima ay umiyak na lang. Napag-alaman din niyang sa araw-araw palang may nawawalang mga kababaihan sa lungsod na iyon. Nagpapahangin siya ng mga sandaling iyon. Napapapikit pa siya habang dumadampi ang malamig na hangin sa kanyang muka. Sa tansya niya ay mag-uumaga na ng mga oras na iyon. Tahimik na ang buong lugar. Hindi kasi siya makatulog dahil sa nararamdamang hapdi sa kanyang mga katawan dahil sa natamong mga sugat. Bakit hindi ka pa natutulog? Agad na napabaling si Celeste sa lalaki nang tumabitos sa kanya sa pag-upo. Tumingala rin ito sa langit na tila ba nakipagtitigan sa mga kumikinang na mga bituin habang malungkot itong ngumiti. Naipaghiganti ko na rin kayo, ama, ina. Malungkot nitong sambit sa kanyang sarili. Kaya naman napapangiti na rin siya dahil maging siya ay naipaghiganti na rin niya ang kanyang mga magulang na hindi niya na nakasama dahil sa mga kagagawan ng mga aswang. At laking pasasalamat pa rin niya kahit papaano dahil may taong itinuring siyang masigit pa sa anak at minamahal ng lubusan. Iyon ay ang kanyang namayapa ng ama, si Apong Lakay. Nag-uusap pa sila ng kung ano-anong mga bagay hanggang sa makaramdam ng antok at magkasamang pumasok sa loob ng kanilang mga silid. Okay, so yun mga kabaryo. Parang sino dito ang parang medyo nalito, no? Pero yun nga, sabi ko naman sa inyo kahit dun sa main channel natin na Kwentong Baryo, wala tayong iniiba, no?
may mga times talaga na medyo nakakalito yung pinapadala ng sender sa atin. Pero para sa akin, okay pa rin to, no? Ang ganda ng storya. Tama lang naman na yung ginawa ni Celeste, no? Yung hindi lang kasi in-explain doon si Celeste kung paano niya nalaman yung bahay ni Isabela. Kasi nga parang ang sinabi ron sa unang kwento, di ba? Itong part na medyo una pa lang, napasok niya. Kumbaga, kung saan ang puno, yun ang bunga. So parang kumbaga parang ang tinutukoy niya, dito yung pugad ng mga aswang. Pero paano niya nalaman na ganon, di ba? So, yun, medyo nakulangan ako doon. Hindi niya nasabi na parang sinabi ba ni Apong Lakay sa kanya na andyan yung mga pinuno ng aswang. Saka, yun, ang isa pa yung nakakapagtaka, ang gusto ko sanang malaman, kung anong medalyon yung tangan ni Celeste, no? Kasi, medalyon lang syempre alam niyo naman, pag kwentong baryo, gusto ko sana nadidescribe yung mga uri, yung mga gamit sa kaintangan, di ba? Kasi, para dagdag kaalaman na rin yun, no? So, yun lang. Medyo nakulangan ako doon sa medalyon. Tapos yung sa protection, alam ko, feeling ko yung sinasabi ni Celeste rito is kumbaga poder o kabal sa katawan, no? Kumbaga naglalagay siya para kumbaga pinapataas niya yung poder niya sa katawan. So ang nilagay niya si protection, okay rin. Para sa akin maganda. Overall, 10 out of 10 pa rin rate natin dito. Yun nga lang, si Badong umeksena na sa dulo. Walang klaro kung naging sila ba o ano. Wala, pinutol nung nagpadala sa atin. Siguro busy na rin yun, no? So, yun. Matagal na to. Ngayon lang natin i-upload, no? So, yun. Pasensya na ulit. Para sa inyo, ano bang may ko-comment nyo sa karanasan ni Celeste? Di ba? Para sa akin kasi, okay naman. Para sa akin, maganda. Yun lang, medyo nakulangan ako sa pagdi-describe kung anong uri ba ng aswang, di ba? Tapos, yun, sa medalyon. Pero wala tayong magagawa, yun talaga. Parang ang nangyayari dito is nangyayanggaw tong pamilya ni Isabel, no? Kasi nga, about sa karne to eh. So, yun, parang ganun yung tema. Pero para sa akin, maganda pa rin. Okay na okay. Tapos, yun, napainggan nyo na ba yung upload natin sa Kwentong Baryo sa main? Bali, yun nga. Ito, alternate na tayo rito. Paano ko ba sabihin to? Siguro comment na muna kayo, kabaryo. Bali, yung shoutout ko na lang ay sa susunod na upload ko. Bali, ipunin ko muna. So, yun. Yun lang muna. Sana supportahan nyo po yung Kwentong Baryo natin sa katong 2.0. No? Maraming salamat sa lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.